What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa zaman na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest poverty porn star sa balat ng history ng Pilipinas. The biggest groomer, mga kahombre ko. The biggest clown. The clowns of all clowns. The legendary clowns, mga kahombre ko. Kalingap Rab, Team Kalingap. Palakpakan ang mga putang inangyan. Si Rab Bonnie James Matubang o mas kilalang si Kalingap Rab ay isang Filipino vlogger at philanthropist na nakilala sa kanyang gawaing kawang-gawa, particularly sa Bicol region. Nagsimula ito bilang isang reactionist kung saan nagre-react ito sa iba't ibang mga content ni Val Santos Matubang. Papa niya yan, mga kahombre ko. Ayos pala eh. So, solid man. Tapos gwapo din siya. So, talagang makakakuha to ng malulupit at madaming mga viewers kasi mukhang magaling din siya, no? Merong isang netizen na nag-chat kay MG ukol sa modus daw di umano na ginagawa ni Kalingap Rab. Get ready! Baka makonsider nyo yung content, Boss MG, yung content creator na Kalingap Rab na may 3M followers. Yung content nila, tutulungan mga magagandang dalaga pagkatapos ibubugaw, ilalove team sa mga kagrupo nila ng sapilitan. Nagdidelete sila ng mga negative comments kaya hindi halata yung modus nila, okay? Poverty porn is the key, mga kahombre ko. Yung tipong walang-wala namang mawawala sa'yo. Yung tipong tutulong ka lang kuno ng merong camera tapos putrages. Bukas, 1 million followers ka na. Grabe. Sino bang linoko mo dyan, MG? Tulad na naman itong vlogger, sinundan ni Rab ang yapak ng tatay niya, kung saan nagsimula na rin tong gumawa ng content ukol sa pagtulong sa publiko. Dapat dito, mga kahombre ko, may napakalaking estatwa tong mga to. Like, sobrang grabe! Ang tindi po nilang tumulong. Pero ang tanong, magkano ba balik sa kanila nito? Ginagamit niya po kung sino-sinong mga mahihirap na mukha dito, no? Natulong naman talaga. Pero mukhang mas matindi po ang balik dito, mga kahombre ko, kasi ang tataas ng views, oh. Kung ang binigay niya 10,000, ang balik sa kanya 40,000. Ano yan? Ano masasabi niyo, mga kahombre ko? Why? Most probably, yung iba sa pamilya nitong mga tinutulungan niya, no, ay hindi sang-ayon dito. Kasi kahihiyan din to sa isang banda, mga kahombre ko, ha. Itong mga ganito. So, we need to be careful, lalo na pag bata yung tinutulungan mo, hindi ka sure kung okay lang yan sa mga pamilya nila. Hindi ka sure. Hindi rin tumagal, nag-upgrade ang content ni Rab kung saan naisipan na nitong bumuo ng grupo niyang Team Kalingap. Kabilang din sa kanilang mga content di umano ang pagtulong sa iba't ibang mga menor de edad at ibubugaw nila ito sa kanilang mga miyembro ng grupo na higit mas mataas pa ang edad. Merong mga naging sari-saring post ukol kay Kalingap Rab, mga kahombre ko, kung saan sinasabi nilang isa tong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Ano ang mga naisip nyo kay Kalingap Rab? Wala lang, lagi silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pine-pair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip ko lang kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Enabler na mga groomer yan. Yung mga tinutulungan nila, nilalove team sa mga kapwa YouTuber at mas maganda ex niya. Yan din napansin ko, ang hilig nilang ipares yung mga tinutulungan nilang teenager sa sariling staff sa mukhang 30 anyos pataas na. So, ewan ko lang, mga kahombre ko, this is very sad, no? If may halong manyakan pala to, if totoo nga ito. Tama? So what's up, mga kasobre ko dyan? Makagwapo Adonis Man here. At syempre, mga kasobre ko,
alam nyo na. Today is the day kung saan finally atin nang matutunghayan ang the biggest kamote vlogger in the history of the Philippines. The biggest na mahilig umepal, mahilig kumuda, mahilig mamuna at mahilig gumawa ng issue na patulpo na rin, buti na lang nagkaayos. At hindi lang yan, muntik pang mabugbog yan doon sa event na pinaglabanan nila ni Price Tag. At ngayon nga, pinakialaman niya naman ang Kalingap. Yay! Palakpakan ng kamote na yan. At talagang nakinig ka pa at nagbasa ka ng mga comment. Aba, hindi naman bias ka naman yan. Hindi naman parang nakakahiya naman sa'yo sapagkat puro negatibo yung sinabi mo. Hindi ba? Diyan ko umpisahan yan, kaya makinig ka lamang, kamote man, Mr. Makagago. Mark my words, Mark, sapagkat alam ko na ikaw si Mark Jason. Kaya, see you soon sa ating sagupaan. Bago ang lahat, papakilala muna ako sa'yo, Mark Jason, Makagago, what's up, man? Ako nga pala si Makagwapo, Adonis man. Ang Adonis ng Kalingap. Humanda ka na. Real talk ba? Bring it on, man. Bring it on. At eto nga, mga kasobre, mga Kalingap, mga ka-Adonis, mayroong nagtimbre sa kanya, mayroong nagkwento na ganito daw si Kalingap Rab na charity vlogger na tumutulong daw sa ilang mga Kalingap Angels, yung mga binablog na mga kabataang may itsura na pinag-aaral daw, na tinutulungan, at pagkatapos, ang ginagawa, inilalaptim daw at pinapaligawan daw, ipinapartner dito sa mga tinatawag po nating mga staff ni Kalingap Rab o sa mga K-Boys. At dahil dyan, yung kanya pong sinasabi ay kulang-kulang. Alam natin na mas kulang-kulang pa sa kanya sapagkat yung researcher niya malamang nakabakasyon ng isip. Sayang ang binabayad mo, Jason. Sayang naman sapagkat tutulog-tulog sa pansitan yung mga staff mo. Hindi nag-research ng tama. Kung ako sa'yo dyan, hindi ko sasahuran yan. Mali-mali kasi ang sinasabi. Itong mga Kalingap Angels na sinasabi nyo, na di umano, kung sakali man, sabi mo pa, nakakalungkot. Nakakalungkot sa ang banda. If, ang sabi mo pa, if, sa makatuwid, kung gumagamit ka ng salitang if, ibig sabihin, hindi ka sure. Pero lumalabas dito sa iyong reaction video na parang totoo yung mga sinasabi na naire-report sa'yo o yung mga nababasa mo sa komento. Pero ito lang ang kasagutan dyan. Doon sa sinasabi nyong si Kalingap Rab ay menor groomer. At marami pang ibang sinasabi na kesyo minamanyak daw yung mga angels, minamanyak yung mga beneficiary na magaganda, at kung ano-ano pa. Yung mga nagkukomento sa'yo na sinasabing medyo cringy, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo nililinaw, may nalalaman pa kayong cringy. Dapat sabihin nyo na lang crunchy para mas naiintindihan pa namin. Hindi ba? So isa-isayin natin yung mga argumento nyo. Tuwan-tuwa kayo doon sa sinasabi ninyong ibinabato nyo sa Kalingap na poverty porn star pagdating sa larangan ng charity vlogging. Naipaliwanag ko na yan noon, kaso absent ka. Kaya ngayon, uulitin ko in a simplest form na pagpapaliwanag kasi nga, lutang ang inyong mga isip. Kaya nga, noon alam natin ang poverty porn ay noong pang matagal na panahon pa na kung saan itong mga institusyon o kahit individual na kumukuha ng mga larawan ng tao, ng mga taong nasa lugmok na kalagayan, nasa mababang laylayan na ng lipunan na pinakalaylayan, na talaga namang kaawa-awa at kalunos-lunos ang kanilang kalagayan, na binanggit din naman ni Kabatas na si Atty. Libayan. Kaya nga uulitin ko sa iyo, Makagago, WhatsApp man, Mark Jason, mark my words, na yung sinasabi ninyong poverty porn ay hindi totally applicable dito sa sitwasyon ng Kalingap. Bakit kamo? Bakit kamo? Ano ba ang mga sangkap ng poverty porn? Kasi nga, in a simplest form, sa simpleng pagpapaliwanag, Makagago, WhatsApp man, kapag ang isang tao ibinablog mo na wala kang paalam, na labag sa kanyang kalooban, na ang mga na-highlight o na-emphasize doon sa kanyang kalagayan ay puro kahirapan lamang,
puro yung kanyang kalunos-lunos na sitwasyon at wala kang naibibigay na tulong, walang pakinabang at nakikita ng buong mundo na yung ginagawa mo sa kanya na imbis na matulungan at maraming tumulong ay napapahiya pa, ay na-expose yung kanilang pribadong buhay. Ibig sabihin, somebody is putting them into shame. Individual man yan o ng isang institusyon na kagaya na lamang ng iba pang charity institution sa buong mundo. Subalit, kapag ang pamamaraan ng isang charity vlogger, ng isang content creator pagdating sa pagtulong, mas na ipapakita yung kanilang kalagayan na kahit ganun ang kanilang kahirapan, ay mayroon po silang pagpupursige na lumaban sa buhay. Na ipapakita yung kanilang hindi lamang pisikal na kagandahan, kung hindi mismo yung kanilang pamumuhay na dapat pamarisan, maging inspirasyon ng iba nating mga kababayan na naghihirap sapagkat hina-highlight ng Kalingap yung kanilang kalagayan hindi para ipahiya, kung hindi para ipakita yung magandang kalagayan nila na sila ay lumalaban sa buhay, na sila ay may talento, masipag, na patuloy na nagsisikap sa buhay, hindi alintana ang hirap ng buhay sapagkat may pangarap sila sa kani-kanilang pamilya. Ibig sabihin na ipapakita yung magandang larawan kesa dun sa pangit na kalagayan na sinasabi ng mga kagaya ninyong pangit. Diba? At hindi lamang yan, ang sabi nyo pa, hindi kayo nakakasiguro na kung gusto nung pamilya ng bata na tinutulungan ninyo, eh baka ayaw nila, wala lang silang magawa. For your information, at ito ang hindi alam ng researcher mo, yung mga tinutulungan na yan, pumunta man sa isang lugar, sa isang pamilya, mayroon po yung permission. For your information. Nagpapaalam dun sa lugar na kanilang pupuntahan, nakikipag-coordinate doon sa barangay, nakikipag-coordinate, nakikipag-usap sa local government unit para magkaroon ng tamang proseso at permiso. At ganun din naman sa pamilya mismo nung beneficiary, nagpapaalam kung pwede bang i-vlog o hindi. Ganun yon, kaya mali agad yung sinasabi ninyo na labag sa kalooban ng mga beneficiary, ng mga tinutulungan. Kagaya na lang ng sinasabi nyo, yung mga Kalingap Angels, sa tingin nyo ba, yung mga Kalingap Angels na yan, yung tinutulungan na yan, na sinasabi nyong ipinapartner, no, inilalab team, ay labag sa kalooban nila yung kanilang ginagawa? Baka hindi nyo alam, nakakapag-aral yung mga yan. Baka hindi nyo alam, karamihan sa mga yan, mga scholar ni Kalingap Rab. Hindi nyo alam, karamihan dyan sa mga tinulungan na yan, may kanya-kanya ng pabahay. Galing man sa vlog ni Kalingap Rab, at galing din naman sa mga sponsor ng Kalingap. At pinupuna pa ni Mr. Makagago WhatsApp man sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa sa komento na yung mga magagandang Kalingap Angels ay pinapartner daw dun sa mga matatanda na 30 years old at hindi raw tama inilalab team sa mga staff. Yun ang sinasabi nila, wherein masyado silang exaggerated sapagkat alam naman natin na ito ay para lamang sa good vibes, para lamang sa kasiyahan ng mga tao na gustong makaramdam muli ng pagmamahal, gustong umibig muli. Ibig sabihin nakakapagtanggal ng stress and at the same time nakakatulong din hindi lang doon mismo sa beneficiary sa mga Kalingap Angels, kung hindi yung profit sa pamamagitan ng mga sponsor, sa pamamagitan ng videos, sa pamamagitan ng revenue, ay itinutulong din doon sa mga sinasabi ninyong hindi naman magaganda. Hindi lamang sa itsura, kung hindi magaganda ang kalagayan sa buhay. Ibig sabihin, matanda man yan, bata man yan, anong kalagayan sa buhay niyan, kung alam ng Kalingap na kailangan tulungan, ay tinutulungan. Saan manggagaling ang pondo? Hindi lamang doon sa pagbablog, hindi lamang sa mga sponsor, kung hindi kung ano yung profit na natanggap natin doon sa mga Kalingap Angels sa pagbablog sa kanila, sa lab team na yan na masyado nyong siniseryoso, ay itinutulong din naman doon sa mga tao na hindi nyo nakikita. At ang sinasabi pa, siguro na Mr. Makagago WhatsApp man, na siya man din daw ay nakakatulong. Subalit, walang camera. Kung ganun pala naman sa iyo, Mr. Makagago WhatsApp man, good for you. Good for you sapagkat alam ko na ikaw ay tumutulong din naman nung nakaraan. Nagkataon lamang na napeke ka, nagoyo ka, naskam ka ni Francis Leo Marcos. Hindi ba? Pinupunan nyo ngayon itong ginagawa ng Kalingap. At ito ang hamon ko sa iyo, Mr. Makagago WhatsApp man, hindi ba nakarating ka rin sa tulpo? Dahil din sa mga pamumuna mo sa kapwa mo, na kagaya ni Miss Leng Altura na isa sa aking mga ex. Alam mo ba yun? Alam ko yun, napanood ko naman eh. Ha?
Anong sabi mo? Anong sabi mo? To make the story short, wag na natin pakialaman yung issue nyo doon. Ang gusto ko lang i-highlight dito, mga kasobre, ay yung kataga na sinabi mo sa harapan mismo ni Idol Rapi, ni Senator Idol Rapi Tulfo, naman, nakaramihan ay nagsasabi na bias daw si Tulfo. Yung mga desisyon na kanilang ginagawa. Wherein ang sabi mo, napatunayan mo na hindi bias si Tulfo, na nakita mo kung paano niya hawakan ng sitwasyon na magkabilang panig kung sino ang tama sa mali at aayusin hanggat sa maaari. Well, hinahamon kita. Hinahamon kita, Mr. Makagago, what's up man? Mark Jason, na yun din ang gawin mo sa Kalingap. Hindi puro pagbabasa ng komento na nakaka-stress, na nakakabuisit, na nakakakamote. Kung hindi, tignan mo rin yung bahagi, yung side ng Kalingap. Kung ano ang kanilang mga natapos, kung ano ang ginawa nila Kalingap Rab, kung paano niya binago ang mga buhay ng mga tao, ng mga angels na sinasabi ninyong pinagkakakitaan, pinagkakaperahan, at sabi nyo pa, minamanyak at ginagawan ng masama. Kung natuto ka talaga doon sa pagpunta mo doon sa Rapi Tulfo in action, dapat maging balanse ka rin. Dapat hindi ka rin maging bias at tignan mo rin yung mabuting ginawa na mas malaki pa kaysa doon sa butas na nakikita nyo na pilit ibinabato ng ilan na galit ng mga basher ng Kalingap. Kaya mo ba yon? Kaya mo ba yun? O kaya mga kasobre, hinahamon natin itong si Mark Jason para maging patas at hindi lumabas na bias. Kagaya na lamang ng ilang pabahay na ba ang napatayo ng Kalingap? Ilang beneficiary na ba ang nabago ang kanilang buhay? Ilang beneficiary na ang hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa Kalingap? Kagaya na lamang ng sa Kalingap Angels. Ito ba ang itsura ng mga taong napipilitan lamang? Mga batang babae, mga magagandang babae na sinasabi nila, na kinukomento nila na inaabuso? Tignan nga natin mga kasobre. Eto na. Hindi, masaya lang ako. Masaya ako kasi kasama natin sila. Yes! Yun, masaya tayong lahat kasi kalimutan mo natin yung stress. Yes! Good muna tayo ano. Kala ko ikaw lang. Nung biyahe pa lang talaga, gutom na talaga tayong lahat. Kaya gutom ka na ba, Bri? Ay, wala kayo! Ay, nako! Surprise! Thank you for everything! Ayan na. Kuya, hello, kuya. Surprise po kami. Thank you po. Grabe na. Ano yan? Hindi ko naman birthday. Thank you po. Thank you po. Grabe, may pa-surprise pa sila. Walang gantong banding na mangyayari. Walang pero para sa'yo. Ang message niya kay Kuya. Thank you so much po Kuya Rab sa lahat po ng tulong niyo. Kung di po dahil sa inyo, di kami nakakapag-aral, wala kami magandang bahay. At wala kami dito sa Team Kalingap. Yes. So yun, thank you Kuya kasi kung di rin dahil sa inyo, hindi kami magkakasama-sama ngayon. Tapos, yun, yung ibang pangarap namin is hindi namin matutupad kundi dahil sa inyo. Thank you very much po Kuya. Kasi dahil sa inyo, madaming magagandang pangyayari sa buhay namin. Simula nang tagpuan mo kami. Then, blessed kami and thankful na may kuya kaming katulad mo. Kasi parating mo kami gina-guide sa mga bagay-bagay. Tapos, ikaw din yung nagtatanggol sa amin. Sa mga, yun, sa mga bashers, sa mga sinasabi ng ibang tao. Yun, thank you very much po. Yun lang. Yan, thank you po kay Kuya Rab kasi kung di po sa kanya, wala pa po dito sa Team Kalingap. Yun, maraming salamat po kay Kuya Rab kasi yun, nagkaroon kami ng bahay, ng magandang titirahan at napapaaral kami. Yun, thank you so much po kay Kuya Rab.
Kuya, yung ano po namin, yung binigay po namin na surprise sa inyo ay thank you po namin sa inyo kasi kung hindi naman po dahil sa inyo ay hindi kami magkakasama-sama, magbabanding, magkakakilala, kundi po dahil sa inyo. Kung walang Kuya Rob, syempre, walang Kalinga Pilot sa po. Maraming salamat po. Kaya sana kahit sa simpleng gift po ay ma-appreciate niyo po. Yun lang. Thank you po, Kuya Rob, kasi po sinama mo po ako dito para po mas makilala ko po yung mga K-Angels. And thank you in advance po kasi po alam ko po na magkakaroon pa po ako ng iba pong opportunity na galing po sa iyo in the future. Thank you po. Bro, na-surprise ako nila. Hindi ko na-expect na ano to. Kaya nga po. Nga. Yan ba ang sinasabi ninyo na inaabuso at labag sa kalooban nila? Aba, ang galing naman umarte nila na masaya sila. Na sila ay nagpapasalamat kay Kalinga Prab at nagbigay pa ng cake na hindi nyo matitikban, hindi namin kayo bibigyan. Yan ba ang mga taong labag sa kanilang kalooban? Labag sa kanilang pamilya? Aba, kung ganyan ang mga pinagbababasa mo, Mr. Makagago Wasapman, sa mga komento, sabihin mo doon sa mga basher na yon, sa mga nagko-komento na yan, na hindi yun labag sa kanilang kalooban. Ang gawin nila, maligo na lang sila para hindi sila tubuan ng mga libag sa kanilang katawan. Yun, Mr. Makagago Wasapman. Katunayan, hindi sasagot sa iyo si Kalinga Prab. Ako ang sasagot sapagkat para sa iyong kaalaman, ako ang kakambal lamang ni Kalinga Prab. Saka Matt Jason, Makagago Wasapman, Kamote Man, o kung ano ka man, wag mong pinagpoproblema yung sinasabi mong mas malaki ang kinikita ni Kalinga Prab kesa doon sa napupunta sa beneficiary. May nalalaman ka pang 10,000 ang binigay tapos ang tatanggapin ni Kalinga Prab ay 40,000. Pero ang tanong dito, nakatulong ba o hindi? Ito bang sinasabi mo na 10,000 kakulangan at kalabisan ng 40,000 sapagkat mas malaki yung hawak ni Kalinga Prab o kung sino mang charity vlogger na 40,000 at sa kanya lamang napupunta sa kanyang sariling bulsa? Mali, sapagkat yung 40,000 na sinasabi mo na naiiwan doon sa charity vlogger, lahat yan nalalagas pa. Hindi lamang 40,000 ang natitira. Minsan, abonado pa, kadalasan abonado. Bakit? Hindi lamang doon sa mismong tinulungan. Napupunta lahat sapagkat itong mga natitira na kahit papaano na pondo dito kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal Santos Matubang, ay nahahati din naman. Nahahati at tinutulong din doon sa iba pa nating mga kababayan na sinasabi mong hindi dapat nakakamera, hindi dapat nakabideo. At yun ang nangyayari. Hindi mo nakikita. Kaya nga, hinahanap mo yung 40,000. Kasi nga, walang video. Iyan ang sinasabi ko sa iyo. Ano ba mga katibayan? Ang dami nyo nakikita. Ang liit-liit na butas na ginagawa ng iba, yun ang pilit nyong sinisilip. Samantalang yung nakikita nyo na sa inyong harapan na maraming pabahay na ginawa ng Kalingap, maraming natulungan, hindi nyo nakikita. Ano ba kayo mga colorblind? Galit pa kayo sa mga taong tumutulong? Kaya nga yan ang hamon ko kay Makagago Wasapman, Jason, Mark Jason, na wag maging bias at basahin din yung mga mabubuting komento at wag puro negatibo na komento. Yan ang hamon ka sa'yo. Kaya mga kasobre ko, tama ba o hindi? Yan ang aabangan natin. Kung sasagot pa itong si Makagago Wasapman, Mark Jason, kung kaya niyang sagutin si Makagwapo Adonis Man ng Kalingap. See you! Ha!